The governor is physically fit. Asturias, anong bahala sa pamilya ko? I will go. Please take care of yourself. Thank you, Lay. I'll be all right. At pinalis namin yung dati nakatira dito. Hindi ba, Mayor? Oo, Doc. Para sa inyo talaga to. Pinalis pa namin ang mga tao dyan. Para sa inyo, hindi ba mga kakawasa? Para sa kanya to! Maraming salamat sa inyo! Surrounded by beating supporters, most of them having traveled all the way from San Dionisio just to show their continued loyalty. Ano ba? Nanonood kami ah. Nakita mo ba yan, ha? Nasa payroll ng mga Montemayor yung istasyon na yan eh. Kita mo naman kung paano nila pinapalabas yung paghuli sa kanya. Ginagawa siyang martir. Tama ba naman? Hindi na sila kinilabutan. Hello? Pwede ba yung na nga yung teleponong yan? Ritos, ano magagawa mo? Interesado sila, gusto nila malaman ang opinion mo. Well, Alam mo, bakit pa kasi ayaw mong pa-interview, ha? I'm sorry, I can't come to the phone. Yun at yun din naman Colleagues itatanong can't ng come mga to the yan phone eh. right now. Please Parang ako call sirang back plaka. later. Thank you po. Alam mo, magpasalamat ka, may media. Magpasalamat ka sa tulong nila dahil kung hindi dahil sa kanila, matagal na nabaon sa limo tong kasong to. Eh, ba't hindi ikaw kaya magpa-interview? Parang Tama yan na. gusto mo eh. Tama Teka, na. bakit ka ba kasi ganyan makapagsalita ngayon? Tama ha? na! Ano ba kayong dalawa? Alam mo, ang totoo niyan, umiiyak yung mga yan dahil sa takot. Dahil kapag hindi na ilusot si Daddy, sabay-sabay silang babagsak. Hoy! Teka! Ano ba? Mga ipokito! Relax ka nga lang dyan. Sayang yung vase, no? Pati yung TV, mahal-mahal ang bili ko dyan eh. Tsaka, may nagawa ka na bang paraan para sigurado kung hindi na makalabas ang kulungan ng daddy mo? Para, di ba pag susunod, ikaw na susunod na magiging gobernador ng San Dionisio. Alam mo, masaya na ako dahil alam kong sa mga sworn statements ko, matutulog sa kulungan si Daddy. Nasaan? Nasaan si Leandro ko? Nasaan? Sarina, please. Mimpress. Amanda, anong oras ang kanyang visiting hours? Hindi makakabuti sa inyo si Leandro. Sa unang araw ng pagkabilanggo niya, nag-uuna na sa pagbisita ng legitimate family sa ligan ng pamilya. Bigyan mo naman kahihiyan si Leandro. Alam mo, hindi ako makapaniwala eh. Pagkatapos ng lahat ng nangyaring to, nakukuha mo pa rin maawa sa kanila. Pare-pareho lang naman tayo nawalan eh. Pareho! Carlito, anong pareho doon? Makukulong lang yung tatay niya. Pwede pa rin niyang dalawin. Hindi siya pupunta sa isang malamig na nisyo. Hindi pareho yon. Tama na. Tama na.
Kailan ba titigil ang issue niyan sa inyong dalawa, ha? Kailan kayo titigil? Pag wala nang nararamdaman si Carlito kay Rosa Camila. Hello? Sabi na kasi hang teleponong yan eh. Ayaw mo kausapin? Ha? Sige, ako kakausap. Yes, good evening. This is Guado Valiente. I'm sorry my brother can't come to the phone right now. He's not available at the moment. My opinion? Honestly, natutuwa ako. Kasi naaresto na si Governor Montemayor. Nagpapatunay lang yan na nangingibabaw pa rin ang hustisya sa bansang to. Feeling ni Carlito? Tingin ko pareho rin eh. Natutuwa rin siya sa mga nangyayari. Dahil ngayon, nakakulong na ang suspect sa pagpatay sa mga magulang namin. Sabi nga niya, sana daw mabitay na rin daw yung Leandro Montemayor na yan. Thank you so much. Lapitan ko kaya yung mami ni Lucinda? O si Amanda? Alam mo, gago ka pala eh. May isipin pa nila ikaw nagpakidnap sa sarili mong asawa. Hello? Bakit tumawag ka? Hindi ba sinabi ko ako tatawag sa'yo? O, kumusta si Lucinda? Buti na lang, boss. Tumawag kayo. Nag-aalala lang ako kami. May sakit yata yung kapatid nyo. Ano? Bakit? Hanggang ngayon nga eh. Sakit pa ng ulo eh. Tatayo na lang. Aalalayan pa. Ano? Hindi ba sinabi ko naman sa inyong mag-ingat kayo? Ha? Baka mamaya naparami yung pinaamoy yung chloroform dyan. Eh, paano na, boss? Basta ilakad mo ng ilakad, ha? Para bumaba yung tama. Pagkatapos, buhusan mo ng tubig kung kinakailangan. Hindi pwede magkasakit yan. O sa kabila, paano na kayo ngayon ng mayo mo ngayon ikukulong na si Gov? Sa Camila, anong masasabi mo tungkol sa mga paratang sa daddy mo? Kilala ko po ang daddy ko. Alam kong wala siyang kasalanan. Kahit paulit-ulit kong sabihin, puros kasinungalingan ng lahat ng ibinibintang sa kanya. Hindi totoo yun. Kilala ko ang daddy ko. Now that we have succeeded at having Leandro arrested and detained, wag nating pabayang masira ang momentum. We have to keep finding more evidence against him habang maraming oras. I agree. At isa pa, mukhang na-underestimate natin ang popularidad ni Leandro. May posibilidad na hindi hakot ang mga taong nagtipon sa labas ng bahay nila kanina. If that is the case, then marami pa rin mga supporter sa mga Montemayor. Paano? Nakita mo ba nang dumating? Akala mo kung sinong underdog ang punyeta. Kaya nga dapat nandito sa meeting ang mga private prosecutors. Ako naman, gusto ko sanang i-prioritize naman yung sa bombing sa Montemayor. At I think we need to find a special task force from the police para mahanap yung talagang gumawa nito at hindi masisi sa atin. I agree. For all we know, planted na mga Montemayor ang bomba para pasamain tayo. At yung isa pa, sa kasama natin si Lucinda, hanggang sa ngayon, wala pa tayong lead sa whereabouts niya. And I think we owe it to her to do everything we can to find her. Spoken like a true leader, Carlito. You're getting better and better every day. O sa kabila, di ba ikaw ang girlfriend ni Carlito? Paano na ngayon na pinakulong niya ang daddy mo? So sa Camila, hindi mo kailangan sagutin yan. Pasok na tayo. Pasensya na kayo, pagod ang anak ko eh. Totoong wala na kami ni Carlito. Dahil sa mga nangyari, nagsarili na siya ng landas at ganun din ako. Pero ito ang akin. Simula sa araw na to, gagawin ko ang lahat para magbayad ang dapat na magbayad sa nangyari sa daddy ko. Astoria, I don't care what my husband says. I want you to work on his transfer to a different detention cell.
Dahil hindi magtatagal ang asawa ko sa subhuman conditions ng city jail. Eliminada, kilala mo si Leandro. Once he's made up his mind, no one can change that, right? Tita, nakipagtalo na rin kami kay Daddy tungkol dyan. Sinabi na namin it is a big security risk. At makakasama sa health niya ang living conditions doon, pero alam mo naman... Obviously, hindi mo siya na-convince. That's supposed to be your job. Di ba ikaw lawyer? Oo, ako yung lawyer. Kaya ako ang mas nakakaalam. At pwede ba huwag ka magmamarunong dahil wala kang alam sa bagay na to? Hindi naman nakadepende sa inyo o kay Daddy kung saan siya i-detain. Nasa korte yan. Pwede kayo mag-file ng motion para ilipat siya ng cell. Motion ang tawag doon, hindi lang. Ernestina, that's exactly what we're doing right now. Pero sabi ni Daddy, pabayaan na muna siya doon sa loob ng city jail. I think it's one big political masterstroke dahil ngayon, nasa kanyang sipat siya ng masa. Ano kong simpatiya ng tao kung mamamatay naman ang asawa ko? Kaya nag-decide akong kumuha ng legal counsel para maasikaso niya maayos ang kaso ni Leandro. Tama yan, Mami. Dahil kung yung kaso, iaasa mo kay Amanda, bitay ang abutin ni Daddy. Dad, you know Attorney Quarry Mijares of the Arellano, Mijares, and Cuevas Law Office. Hello. How are you? Well, I've read the pleadings, and I can tell you right away, sir, we have a winnable case here. It better be. I'm innocent. The only problem with this case, besides the political dimension, there is also the weight of public opinion. Well, of course, sa umpisa naman po laging agrabyadong defense because ang side lang ng prosecution ang nakikita ng publiko. But you'll see how the tide will shift to your favor as soon as the defense starts. Si Attorney Alejandro, ang state prosecutor. 1993, bar top-notcher, flamboyant, mahilig magpa-interview sa press. Apparently gusto rin ho yata maging politiko. Marami nang napapanalong kaso. Mayabang. Exactly. I have been up against him a number of times and magaling po siya. He's good. It seems you did your research very well. Well, thank you, sir. Huwag po kayo mag-alala, Governor. Asikasuhin po namin kaagad ang application niyo for bail. Of course, murder is a state capital offense, so it's non-bailable. Pero mailalaban po natin yan. I think we can show that the evidence for guilt is not strong enough. What about the transfer? Ayoko manatili sa lugar na ito. No way. We can cite humanitarian affairs and reasons, Governor, for our motion for your transfer. Sa pagkakaalam ko, may sakit po kayo, di ba? Wala. You survived an assassination attempt. I mean, as far as I know, ang bala po nasa loob pa ninyo. I'm sure nakaka-apekto yun sa kalagayan niyo, di ba? Actually, attorney, hindi. Pero pwede pong maka-apekto sa kalusugan niyo, hindi po ba? Hindi nga. Asturias, I like this young lawyer. God, I chose him. We chose him, Dad. Mami, bakit naman ngayon mo lang pinakilala sa akin si Quarry? Apa? Hindi ko man alam na interesado ko pa rin sa mga ganyang bagay. This Attorney Mijares has a bright future ahead of him. Actually, he does. Kaya ako nga siya kinuha para sa daddy mo eh. Well, it looks like I'm going to be very interested with my dad's case in more ways than one. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Hindi ko nalang pinapahalata kay Rosa Camila. Pero natatakot ako pag tuluyang nakulong si Leandro. Tingnan mo to. Sabi ka ng sabi na maging honest sa nararamdaman yung bata, tapos ikaw pala ito may tinatago. Hindi na importanteng malaman niya yun. Mawawalan siya ng pag-asa lalo sa kinabukasan namin. Kailangan maging matatag ako para kay Rosa Camila. Naku, Alicia, huwag ka na lang magpaka-superwoman dyan sa anak mo. Dalaga na yun. Eh, ano naman ang malay mo? Baka naman itong mga panahon ko alalay lang ang gusto mo makulta mula sa'yo. Malaki ba ang epekto sa'yo ng political pressures ng kasong ito, Attorney Mijares? Quarry.
Excuse me? Alam mo, matagal tayong magsasama sa kasong to. I insist you call me Quarry. I see. Quarry. So, malaki ba ang epekto ng public and political pressures ng kasong ito sa'yo? Nakakagulat, pero hindi naman nakakasindak. I get better at what I do when there's pressure. Anyway, do I get to call you Amanda? Attorney Montemayor will be fine. Gusto ko malaman mo, Attorney Montemayor, that while I like challenges, I enjoy winning even more. Then I will take that as a guarantee, Quarry. Papaalam ko na rin kay Daddy na mukhang siguradong mananalo kami sa kaso namin. That is what you meant. Hindi ba? So, decided ka na ba talagang kalimutan si Carlito? Kailangan ko na mag-move on. Pinangako ko yun sa sarili ko. Nandito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong para mag-move on. Hi. I thought you'd be hungry, so nagpahanda ako ng food para sa inyo. Oh, hey, thanks. It's a treat. Aba, that's a first. Well, I was in the mood to cook, so I experimented with something. I hope you love it. Oh, I'm sure we will. You will. At nagluto ka pa. I am especially sure that you would love it. It's pasta with oysters. You love oysters, hindi ba, Amanda? Ernestine, nakikipagkompetensya ka ba sa akin sa lalaki? Ha? Pakawalan na natin si Lucinda. Ha? Wala nang silbi ang pagkawala niya. Masyado na maraming may naghahanap sa kanya. Paano natin gagawin yung boss? Mas malala yata ang sakit niya ngayon. Suka ng suka, hindi kumakain. Baka siguro dalhin na natin sa ospital. Baka ano pa man pangyayari sa kanya. Abay, sira ulo ka ba? Hindi mo po pwede dalhin sa doktor yan. Oo, sige. Pero, pag namatay ang kapatid nyo, mabayaran niyo pa ba kami ng buo? Mami, malapit ka na ba? O, nakita ko ni luggage niya, pero hindi pa ako nagkakaharap. Mami? Si Mami? Ay, sorry. Ikaw yata ang dapat kong tawagin Mami. Mawawala